Sabing ang labis sa pagmamalupit noon ng mga Kastila ang naging mitya ng rebolusyong pinamunuan ni Andres Bonifacio at ilang pang mga katipunero. Nakatutok si Mark Salazar. Sa 3 siglong pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, sa pinakahuling 100 taon sila naging marahas dahil natututo na noon ang mga Pilipinong lumaban. Wala pang concept of human rights noon. Kapag ikaw ay rebelde, basically hindi ka na ituturing na tao. 1840 hindi nagustuhan ng mga praile ang paglago ng sariling relihiyon ni Hermanio Pule sa Southern Tagalog. Pagkabaril sa kanya sa plaza, pinaghati-hati yung katawan niya. At nung pinaghiwa-hiwalay yung katawan niya, pinadala sa iba't ibang bahagi ng lalawigan upang makasindak sa mga tao. At ang paggarote sa 3 paring martir nagumbulsa matapos mapagbintangan sa Cavite Mutiny dito rin sa Bagong Bayan o Luneta. Yung garote ay parang ang goal niyan hindi para sakalin ka, kundi para putulin yung spinal cord mo sa neck, no? Baliin yung neck mo nang mabilis. So one swift turn of the screw, yung parang makapal na pin doon sa likod, supposedly humane, no? Para madaling mamatay yung tao na ine-execute mo. Ang pagmamalabis ng mga Kastila, siya rin daw naging mitya ng rebolusyong pinamunuan ni Andres Bonifacio at ng mga katipunero. Pero ang pag-anib sa kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan, malaking sugal ika nga, lalo na kapag ikay nahuli. Sa mga kwento ng torture ni Xiao Chua, isang sinabi niya ang tumanim. Mapapaamin ka talaga, no, kung ikaw yung para matigil na lang yung torture. Pero ang dami-daming mga katipunero, ang dami-daming katipon na hindi nag-confess, no? Hindi natakot dyan. At of course sila, namatay sila na may dangal. Ang paglingon sa kasaysayan ay hindi naman para mamuot pa tayo sa mga Kastila, kundi hangaan ang dangal na ipinakita ng sinaunang Pilipino. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Patuloy pong tutukan ang historical drama series na pinamagatang Katipunan. Tampok dito ang kwento ni Andres Bonifacio at ang sakripisyo ng ating mga ninuno para makamit ang kalayaang tinatamasan natin ngayon. Tuwing Sabado po yan, 10:15 ng gabi, dito lang sa GMA.